Why is it so difficult for us to forgive? We always preach this. We always say this. We are always reminded about this. To always forgive. Patawad tayo. Pero marami ang magsasalita at sasagot, it is easier said than done. Madaling sabihin, mahirap gawin. May dahilan bakit napakahirap magpatawad. And for me, there are two reasons why we are having a very difficult time to forgive. Bakit nahihirapan tayong magpatawad? Una, dahil naghihintay tayong humingi ng tawad yung taong nagkasala sa atin. We are waiting for them to ask to be forgiven. We want to hear them to apologize to us. And the second reason why it is very difficult to forgive, because when they are saying their apology to us, we are demanding to them the perfect apology. Minsan humihingi na ng tawad yung tao sa'yo, hindi pa sapat. Bakit? Gusto mo yung kanya paghingi ng tawad ay ganap, kompleto. You want it to be the perfect apology. And what is the perfect apology? Ano yung pinakaganap at perpektong paghingi ng tawad? Meron tatlong sangkap. They want to hear them say they are sorry. We want to feel that they mean they are sorry. And we want to see that they are showing that they are sorry. Hindi lang yung sasabihin nila, patawad. Gusto mo, nararamdaman mo pa na talagang nalulungkot sila, na sinaktan ka nila. At hindi lang yun. Gusto mo, makita mo na bumabawi sila. Meron silang ginagawa para mapakita na talagang totoo sila sa paghingi nila ng tawad. They are showing they are sorry to you. But the question is, when will these people say they are sorry to you? When will you hear them apologize to you? And when they ask for your forgiveness, will their apology be really perfect? Kung hihintayin mo yung tao na humingi ng tawad sa iyo, kailan kaya yun? Siguro makukuha nating pumuti ang ating buhok at baka tayo ay mamatay na bago sila humingi ng tawad sa atin. At meron bang tao na magagawa yung sangkap ng perpektong paghingi ng tawad? Kasi hindi tayo perfect. Maaaring humingi ng tawad pero nararamdaman mo, hindi pa rin sa talaga nagsisisi. O kahit man nagsisisi siya, hindi pa rin niya maipakita ito, hindi pa rin siya makabawi sa iyo. So kung hihintayin mo na magsalita yung tao, kung hihintayin maging perfecto siya sa paghingi ng tawad, hindi ka talaga makakapagpatawad. You will never forgive. That is why it is very difficult to forgive. If you are demanding forgiveness, the perfect apology from others. This is the reason why the Lord said in the gospel, be merciful as the Father is merciful. What should be the reason of our forgiving? San mo huhugutin yung lakas para magpatawad sa iba? Sana magmula ito sa awa. Sana magmula ito sa habag. Without mercy, you can never forgive.
remember that. Father, maaawa ba ako sa kanya? Ganyan na nga yung ginagawa niya sa akin. Ganyan na nga yung ginawa niya sa akin. Ang sakit-sakit. Paano ko maaawa sa kanya? Dapat nga parusahan siya. Dapat nga magdusa siya. Remember this. Always remember this. When somebody causes you pain and suffering, that person is really suffering from the inside. Hindi naman makakasakit ang isang tao na hindi siya nasasaktan. Ang taong nakakasakit sa iba, puno yung puso niyan, puno yung damdamin niyan ng sugat, ng sakit, ng kasalanan. That person is overflowing with suffering at nadadamay ka dun sa kanyang sakit at pagdurusa. Kaya nga, instead of condemning that person and wanting God to punish him, we must pray for him or her. Pagdasal mo, dahil nahihirapan yan, dahil nagdudusa yan, nadadamay ka lang sa pagdurusa niya. Ano yung kasabihan? Hurt people. Ang mga nasasaktan na tao, nakakasakit ng ibang tao. Kasi isipin niyo po, kung ang isang tao na buhay sa isang atmosphere ng kabutihan, pagmamahal, patience, understanding, kindness, compassion, all of these beautiful things naranasan ng tao. Sa tingin niyo po ba yung taong yun magiging isang buwisit na tao? Magiging isang taong marahas? Magiging isang taong napakasakit magsalita? Magiging isang taong abusado? Magiging makasariling tao? Bakit ganyan yung mga taong masasama? Kasi nabuhay sila sa isang masamang kalagayan. Dahil nakakaranas sila ng masama. Remember, we cannot give what we do not have. Hindi natin maibibigay yung wala sa atin. Bakit masama ang kanyang pinapakita? Dahil masama ang kanyang naranasan. Masama ang naibigay sa kanya. Bakit merong tao napakabait, mapagmahal, nag-iintindi sa iba? Because that is what they receive in their life. They have received love and compassion from others. But let us not forget that when we experience bad, negative things, we can always free ourselves from that environment. Pwede kang lumaya doon. Pwede kang umalis doon. Pwede kang pumunta sa Diyos. Pwede kang manatili sa Diyos. Pwede kang kumapit sa Diyos para mag-iba yung iyong karanasan. Kung ang lahat ng iyong nararanasan tinatanggap masama, nakakasakit sa Diyos, mabuti ang iyong matatanggap at mararanasan. Do not remain a victim of bad and negative experiences in your life. Free yourself, and God is giving His grace to you. Pwede kang lumaya. Naghihintay lang ang Diyos na lapitan mo siya. Hihintayin pa ba natin humingi ng tawad yung mga nakasakit sa atin? Huwag na, kasi baka makuha pa natin pumanaw bago sila humingi ng tawad. Hihintayin pa ba natin na ramdam nila yung perfect apology? Huwag na, patawarin natin sila galing sa awa ng Diyos. Let us pray for them. Let us pray to be given the grace of God, His mercy, so that we can always forgive, even if without an apology.